Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Umaasa po ang inyong lingkod na kayo ay nasa mabubuting kalagayan. Meron po tayong ginawang indexed of subjects dito po sa ating Maniwala Facebook. At ang ating pong layunin ng paglalagay ng index of subjects, listahan o talaan ng mga aralin ay upang number one, ah, yung pong mga nagnanais na mabalikan ang mga dati nating mga videos. Kung meron po silang ilang katanungan na gustong maliwanagan muli at marinig muli, ay madali po nilang makikita. Ang pangalawa po ay para po sa lahat ng nagsishare ng salita ng Diyos at gusto po nilang ipakita o iparinig o ipapanood ang ating pong mga videos sa para po sa isang particular na topic ay madali na po nilang ma-locate yung pong tinatawag nating mga videos na yon. So, kung kayo man po ang mag-aaral o kayo po ay mag-share, ilagay po natin ang index of subjects para po sa inyong madaling pag-access. At maraming pong salamat sa lahat po ng nakikipag-aralan at patuloy na ah, nagsisikap na matuto. Kasama ko po sa pamamagitan po ng ganitong format, ng ganitong platform, social media platform. At kung kayo po ay nanonood at nakikipagkait sa pamamagitan ng Facebook, welcome po. At kung kayo naman po ay nakikiisa sa pamamagitan po ng YouTube, welcome din po sa inyong lahat. Today we will continue our series, Reasons I Believe. And today let us try to look at this topic, Reasons I Believe the Father, Son, and the Holy Spirit is one God. And this is about the doctrine of the Trinity. Again, this is part 1 at mahaba pong muli ang ating magiging pag-uusap at talakayan. And so please bear with me. We're trying to do our best para po mas maging maliwanag ang lahat ng mga bagay, but ang hirap po talagang i-condense, paikliin ang lahat ng mga bagay. For purposes of discussion, we understand that the term Trinity is not found in the Bible. However, this does not mean that we reject the doctrine of the Trinity simply because the term or word is not in the Bible. Hindi naman po talaga dapat pag-usapan o pagtalunan kung nasa loob ng Biblia at mababasa natin sa loob ng Biblia ang salitang Trinity. Hindi po yun ang issue. If we reject a term simply because hindi matatagpuan sa Biblia ang salita o ang word, then we should not call the Word of God Bible. Ito hindi natin dapat tawagang Bible kasi hindi naman po ginamit yung salitang word na Bible dito po sa loob ng ating binabasang Biblia. And so simply because a term cannot be found in the Bible does not mean it cannot be used in discussing theology. In the same manner that we allow the use of pagan terms in church, like days of the week, hindi naman po natin binabawalan na gamitin ang salitang Sunday. It is a pagan word. We worship on Sunday. Yung Sunday, Monday, Tuesday, hanggang Saturday po, yan ay pagan word. Kung biblical word ay the first day of the week. At hindi naman natin sinasabi lagi na, well, we go to church on the first day of the week. Usually we say Sunday. And we use the pagan terms. And it's okay. Just for reference purposes po. Ano? Kaya, let's get over with the term. Huwag pong maging masyadong malaki yung issue, yung term. Although, it is always nice to use Bible words. Ano ho? But, hindi po dapat matapos ang lahat dito. Sabi nga po ni Jack Cottrell, it is true that there is no biblical word corresponding to the English word Trinity. The earliest uses of the actual words for Trinity occurs in the latter part
of the 2nd century. When Theophilus uses the Greek term and Tertullian uses the Latin term, thus we acknowledge that the actual term is a post-biblical word. This does not mean that the concept, underline that, the concept of the Trinity is not to be found in the scripture. Oo nga po, sabi niya, ito ay post-biblical word pero hindi ibig sabihin na ang konsepto, ang idea, ang katuruan patungkol po sa tinatawag nating Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit ay wala o hindi tinuturo sa Biblia as one God, three persons. Kinakailangan po nating maunawaan mga kapatid that the doctrine of Trinity is a good example of progressive revelation. Na pag-usapan na po natin yung progressive revelation that God progressively reveals His will to us. At nabanggit ko po ang progressive revelation because Trinity, the doctrine of Trinity, yung pong pagpapahayag ng Diyos patungkol sa kanyang sarili, could be under what we call the progressive revelation. Sabi po ni Loraine Boettner ganito, the end goal of presenting the plurality of persons in the Godhead is the plan of salvation. Hence, the revelation concerning the plurality of persons in the Godhead is not given for the mere purpose of presenting something which shall be puzzling and inscrutable to human minds, but as necessary step in the much fuller revelation concerning the plan of salvation. Ang sinasabi po ng theologian na si Boettner ay ang plurality of persons, yung the Father, the Son, and the Holy Spirit, ay nagkaroon lamang ng manifestasyon ng kapahayagan ng revelation ng Diyos sa tinatawag po nating plan of salvation, sa pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. And so, the plan of salvation and yung tinatawag nating a revelation of God's persons, yung plurality of persons, ay magkaugnay at hindi pwedeng paghiwalayin. Sapagkat hindi magkakaroon po ng tinatawag nating kapahayagan ng plurality of persons in the Godhead kung hindi po nagkaroon ng plan of salvation. Unang tinatawag nating pagliligtas, unang redemption. Sinabi rin po ni Jack Cottrell ang ganito, while the Old Testament provides some hints that are consistent with Trinitarian thought, we would never come to this conclusion if the Old Testament were our sole source of knowledge of God. Thus, if we are to uncover the biblical data on this matter, meaning the Trinity, we must begin with the New Testament. Hindi magiging sapat ang Old Testament. Ang sabi nga po niya, bagamat binigyan tayo ng hint, binigyan tayo ng mga clues consistent with Trinitarian thought, kagaya po ng nasabi ng isang theologian na si Boettner, yung pong idea, yung biblical data about Trinity must begin with the New Testament. Yes, meron po tayo sa Old Testament, may mga hints, may mga clues, but it progresses. The revelation of God concerning Himself progresses. Unti-unti niyang ipinakikilala ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging Diyos sa tao. And I believe, mga kapatid, mga kaibigan, I believe Trinity is not illogical, although it is beyond human logic. I say not illogical, and it means it is not contrary to reason, but beyond the limits of our knowledge. Ang pag-uusap patungkol po sa persons of the Godhead
ay higit sa kakayanan natin na maunawaan, pero hindi po ito illogical or mali sa logic. In a sense, Trinity could be called a mystery, meaning that we cannot know everything about God, but only what He has desired to reveal to us. Mystery in the sense na ito lang ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang ating maunawaan. Ito ang kanyang kapahayagan. Kaya kinakailangan po nating unawain that to understand the doctrine of the Trinity, we need to understand the New Testament teaching on the deity of Jesus Christ. Meron pong prerequisite para maunawa natin ang katuruan patungkol sa the Father, the Son, and the Holy Spirit as one God, kinakailangan mo nating maunawaan ang katuruan patungkol sa kadyusan ng ating Panginoong Kristo. That is why I would like to say itong ating topic sa araw na ito ay parang two in one. Two in one in the sense na maunawa natin ang Trinity, pero para maunawa natin ang Trinity, kinakailangan pag-usapan natin ang kadyusan ng ating Panginoong Kristo. We need to establish the deity of Jesus Christ according to what the Bible teaches. So knowing Jesus of Nazareth as God in the flesh and the Holy Spirit, which is another topic na dapat nating establish din in the scripture. The Holy Spirit is divine person. Ito po yung mga basic proof of the Trinity. We cannot separate identifying and understanding the deity of Jesus Christ and the Holy Spirit as divine person. Pag na-establish po natin yung dalawang yon, ay makikita po natin na mas malawakan at mas maliwanag ang doctrine of Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit as one God. Sa umpisa po, pag usapan natin at tingnan natin yung divine titles of Jesus in the New Testament, sapagkat dito po natin makikita sa pamamagitan ng divine titles kung sino ang Jesus na ating sinasamba. First of all, let us talk about Jesus is Lord. At sinabi po ng aklat ng Roma ang ganitong mga pananalita. Roma, Gs, ang talata po ay 9 at sumusunod. Ito po ang sabi. Romans chapter 10, verse 9. Basahin po natin. Sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Maliwanag po na sinabi yung salita dito na si Jesus na Panginoon. At itong Jesus na Panginoon ay sasampalatayanan ng iyong puso. At kung yung sasampalatayanan ng iyong puso itong Jesus na Panginoon na siya binuhay na maguli ng Diyos, here comes the result, the product, maliligtas ka. Jesus is Lord. Unang Korinto 12:13. At ganito po naman ang ating makikita na sinasabi po sa ating Biblia sa unang Korinto 12:13. Kaya't pinapatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil, at walang sino man ay makapagsasabing, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Makikita po natin mga kapatid dito, yung pagsasabi na si Jesus ay Panginoon ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung pong salitang Panginoon sa Greek ay Kurios. At kahit po sa Old Testament Greek, sa Septuagint, ito po ay Kurios.
And kurios, Lord, could mean ownership. Ownership. Some Old Testament people were called lords. Makikita po natin si Abraham na tinawag ng Panginoon. Si Isaac tinawag ng Panginoon because they had servants. Isinugo nga ni Isaac ang kanyang servants para ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Meron po sila mga servants, kaya po sila tinatawag na Panginoon. But it doesn't mean, and it didn't mean that they were gods. They had many servants, or they owned servants. That's why they were being called Lord, because one way to describe the word kurios, to define kurios, is ownership. Pero, when kurios, Lord, is used in religious sense and salvation, it means Jesus is God. When the first Christians confessed Jesus is Lord, kagaya ng ating nabasa, they were confessing Jesus as God, none other than God, no lesser than God. And so, nakikita po natin yung kahalagahan dito ng word na kurios, na yes, ginagamit sa tao because they own servants. They had many servants. But when it is connected and when it is tied up sa tinatawag po nating religious sense and salvation, pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon, at sa pamamagitan ng Espiritu niya, ito po'y nangangahulugan na ang Lord doon, which is Jesus is Lord, it means that Jesus is God. The Apostle Paul, being a Jew, alam natin lahat, knew that the Old Testament Greek word, yun nga pong sa Septuagint, yung kurios, represents the most sacred Hebrew name of God. YHWH, Yahweh. Yahweh. Alam niya yon. It corresponds and it represents the most sacred name of God, yung kurios. So when the Apostle Paul used kurios for Jesus, Lord for Jesus, he was equating Jesus with the Old Testament Yahweh or with God. Kaya makikita po natin na Jesus is Lord, it speaks of divinity. Divinity po yan. Especially when it is tied up with religious term or tinatawag po nating salvation. When it is connected or being connected to salvation. Hindi po lamang Jesus is Lord ang divine title ni Jesus sa New Testament. Siya rin po tinawag na Jesus as Son of God. Another divine title of Jesus in the New Testament. Jesus as the Son of Man or Son of Man. When the New Testament refers to Jesus as the Son of Man, it refers to his deity. Sabi na iba, sandali. Sabi nga, anak ng tao, bakit sasabihin mo na Diyos? Well, let the scripture explains bakit ang anak ng tao ay pwede nating tawagin the Son of Man, Jesus the Son of Man, ay pwede nating sabing divine title. Let's go to Daniel chapter 7 verses 13-14 kasi yung pong Daniel 7:13-14, it shows the Son of Man as heavenly figure appearing before the throne of the Ancient of Days to receive an eternal kingdom and universal worship. At ito po nga sinasabi ng Daniel 7:13-14. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya at
binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga lingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Sino ito na tinutukoy po nating binasa na binigyan ng kapangyarihan, kaluwalhatian, kaharian? Sino ito na ating pong binasa na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan? Walang hanggang kapangyarihan, hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Ito po'y tumutukoy doon sa ating binasa, doon sa dakong umpisa, na ang sabi ay nakakita sa kanyang pangitain ng isang gaya ng anak ng tao, Son of Man. Now, ito na nga po ang problema natin minsan sa pagbabasa at pag-iisip patungkol po sa Biblia. Minsan po kasi, inilalagay natin yung isip tao sa Biblia. Halimbawa, sinabi na anak ng tao, ay di tao. Hindi po kasi laging ganun ang logic, hindi po kasi ganun lagi ang Biblia. Kinakailangan po munang magsimula tayo sa Biblia bago tayo magbigay ng ating komentaryo kasi napakasimple pong komentaryo sa ating pag-unawa. Simple logic natin na minsan wag nating gamitin yung ating simple logic na anak ng tao ay di tao. Kasi baka hindi po gano'n ang sinasabi ng Biblia kagaya nga po ng ating nabasa sa Daniel 7:13, 14, na hindi nga gano'n ang anak ng tao na nakita sa pangitain. Kasi dito sa nakita sa pangitain yung anak ng tao ay hindi tao na kundi he was given authority, glory, and sovereign power. All nations and people of every language worship him. Sinamba pa siya. Of course, hindi naman sinasamba ang tao, pero ibang anak ng tao. And this is a title given to Jesus. His dominion is an everlasting dominion. And so I believe the Son of Man that Jesus used to himself is a claim to deity. The Son of Man is an exalted declaration of God's majesty. The New Testament descriptions of the Son of Man, it says that the Son of Man is Lord of the Sabbath. Panginoon, Kurios of the Sabaoth. Matthew 12:8. The Son of Man has the authority to forgive sins of all sinners. Mark 2:7 and Mark 2:10. Sino ba naman ang may autoridad para magpatawad ng lahat ng mga kasalanan? The Son of Man. Hindi tao lamang o hindi tao. Hindi anak ng tao. Kundi ito po yung Son of Man. It speaks of deity, exalted declaration of God's majesty. Ano po ang New Testament description of the Son of Man? The Son of Man will come with great power and with the angels. Mark 8:38 and 13 verse 26. Also, the Son of Man will sit on his glorious throne and judge the nations. Matthew 16:27, Matthew 25:31 and 32. Ang ating pong sinasabi, mag-iingat po tayo na magbigay ng konklusyon ng ating logic ng tao, ng pag-iisip ng tao, na sasabihin natin na, well, ganito ang ibig sabihin niyan kasi ito ang sinasabi, kinakailangan po magkaroon ng batayan. And obviously, the Son of Man is a title of Jesus. It is a title of deity. Titulo ng pagiging Diyos, an exalted, ang sabi nga po natin, it is an exalted declaration of God's majesty, yung Son of Man. It is a claim to deity.
And it is important for us to know na yung Son of Man speaks about the deity of Jesus Christ. Hindi lamang po siya Son o Jesus is Lord, hindi po lamang Jesus as Son of Man, siya rin po ay yung another divine title of Jesus in the New Testament is Jesus as Son of God. Pangatlo na po itong divine titles na ito. Son of God. Baka sabihin natin, anak lang pala. O anak. O marami naman pwedeng maging anak ng Diyos. But let us see the scripture before we bring our ideas, our mind, our understanding. Let's go into the text first before we make a conclusion. Sabi po dito, John 10:33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumuso. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Ito po ang sinabi ng mga Hudyo sa ating Panginoong Jesus. Let's continue reading. Verse 36, John 10:36. Sinasabi ba ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos? This is the claim of Jesus. Ako ang anak ng Diyos. I am the Son of God. Now, kinakailangan po nating maliwanagan ang pinag-uusapan po dito sa John chapter 10. Kasi dito po, ang mga hindi naniniwala kay Jesus na Diyos si Jesus, walang iba ang mga Hudyo, they denied, they rejected, or not all of them, but some of them, some of the Jews rejected Jesus. Sa panahon ng ating Panginoong Jesus, they were rejecting Jesus as the Messiah, as the Savior, as God. Kaya, ang ginawa po nila sapagkat para sa mga Hudyo na hindi naniniwala, nagkakasala ang taong ito na si Jesus ng pamumusong ayon sa kanilang kaugalian ay dapat at sa utos ay kinakailangan lahat ng namumusong ay kinakailangang batuhin. Stone to death. Kinakailangan patayin. Sapagkat ang sabi nila ng mga Hudyo na ito, ikaw ay tao nagpapakunwaring Diyos. Pamumusong ito. At sinasabi nila na ikaw ay namumuso sapagkat sinasabi ko, sabi ni Jesus, ako ang anak ng Diyos. Ako ang anak ng Diyos. Mga kapatid, I believe that the Jews hated Jesus for addressing God as my Father. Galit na galit ang mga hindi naniniwalang ito kay Jesus. Natawagin ni Jesus ang kanyang ama, ang God, na my Father. John 10:25, 10:29, and John 10:37. Tinawag niya ang God, my Father. To the Jews, to call God as my Father is blasphemous. Pamumusong, dapat pinapatay. And to call God as my Father is making a statement. And what is that statement? That Jesus himself is equal with God. That Jesus himself is God. Maliwanag po yun sa mga Hudyo. Maliwanag po yun na Jesus was claiming himself to be equal with God or is God. And this is the reason the Jews wanted to kill Jesus, to stone Jesus to death. Because Jesus being a man, in their own understanding, sa kanilang paniniwala, sa kanilang pagtukoy, Jesus was making a statement that he was God, that he is God or equal with God. At ayaw po ng mga Hudyo ang deklarasyon na yun. Bagamat si Jesus mismo ay nagsabing, sinasabi kong ako ang anak ng Diyos,
Nagalit kayo. It means a lot kapag sinabi mo sa mga Hudyo, ako ang anak ng Diyos. It speaks of deity, ka-Diyosan, Diyos. Jesus, the Son of God, is a claim to deity. Ito po'y pag-iyakap, pagtanggap, pag-angkin ng pagiging Diyos. At maliwanag po ito, the early Christians preach about it, Matthew 16:16. Sabi nga po ay Jesus the Christ, the Son of the living God. Mahalaga po yun. Another one, the Apostle Paul proclaimed that Jesus was the Son of God, Acts 9:20. Importante po yun, that Paul proclaimed Jesus as the Son of God. It speaks of deity. And also the eunuch confessed Jesus as the Son of God after Philip preached about Jesus to him. Acts 8:37. Now, madaos po natin mapag-usapan yung divine titles. Ano po yung divine titles? That Jesus is Lord, that Jesus is the Son of Man, Jesus is the Son of God. It speaks of deity, ka-Diyosan, pagiging Diyos, equal with God, same substance with God, God incarnate, Diyos na nagkatawang tao. Pag-usapan naman po natin yung divine works of Jesus in the New Testament. At ang una po dito ay yung Jesus as Creator. Yung po yung makikita nating divine work ni Jesus Christ. Isa sa mga one of the divine works of Jesus. Sabi po ng John 1:3, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Ganyan din po sa Colosas 1:15 hanggang 16. Ang sabi po dito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. I'm emphasizing that lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Jesus as Creator. The person of the Son, yung personality, yung person niya, yung existence niya, yung pre-existence niya ay naroon na with the Father, and the Word was with God, at kasama na lumalalang at nilalang sa pamamagitan niya. Creator, Jesus as Creator. Isa po sa mga divine works niya. Another divine work of Jesus in the New Testament is yung kanyang providence, yung kanyang pamamahala, yung kanyang pagiging ruler. At makikita po naman ito doon sa kasunod na talata na binasa natin sa Colossus 1:17 po naman sa pagkakataong ito. At ang sabi dito ay, at siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. It speaks of providence. Lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Siya po yung sustainer. Siya po yung sovereign ruler, Jesus, as the sovereign ruler. Because of His providence, lahat ng mga bagay, ang sabi po ng Colossus 1:17, lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. At kung wala si Jesus, of course, wala yung sustainer natin because sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay, hindi lamang nilalang, lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Jesus, not only creator, but also sustainer, and also He is the God who is sovereign over all. Yung providence niya, yung pangangalaga niya ay laging naroon.
Hebreo 1:3. Ano pong sabi ng Hebreo 1:3? The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Nakita po natin yung salitang sustaining all things. The Son sustaining all things. The Son providing purification for sins. Because God provides, God sustains in the person of Jesus Christ. Isa po sa kanyang mga gawain, not only as creator, but also as sovereign ruler, sustainer ng buhay. Another divine work of Jesus in the New Testament na nagpapakita ng kanyang kadyusan o pagiging Diyos ay yung salvation, Jesus and salvation. Marcos 2:7, ang sabi po dito, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang. Chapter 2 verse 10 ng Marcos. Dapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lupa. Now, meron pong ilang mga tao na magsasabi, sandali lang, talaga naman pwedeng magpatawad ang tao. Kahit nga ikaw at ako ay pwede magpatawad at hindi ibig sabihin na nakakapagpatawad ng kasalanan ay Diyos na. Hindi po ba? Parang ganun po ang pwedeng sabihin ng iba. Kung ba nakapagpatawad ng kasalanan, ako nakapagpatawad din ako ng kasalanan ng aking kapwa, ng aking kaibigan, ng aking kasama sa trabaho, ng aking kaklase. Ibig ko sabihin ay ako'y Diyos sapagkat ako'y nakapagpatawad ng kasalanan. Pero hindi po natin pinag-uusapan ang personal sin. Hindi ito yung pagpapatawad ng isang tao laban sa kanyang kapwa-tao. Pagpapatawad ng tao sa kanyang kapwa-tao. Personal sin. Nagkasala siya, ay di hingi siya ng kapatawaran. Personal sin. Ang sinasabi po dito ng Biblia natin binasa sa chapter 2 verse 7 ng Marcos at chapter 2 verse 10 ay hindi po personal sin na isa lamang and one because this is about the forgiveness of sin of humankind. Human being in general. Na siya'y handang magpatawad doon sa mga kakaroon ng pananampalataya at pagsisisi at paghuhugas sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang ginawa ni Jesus. He came to seek and to save the lost. Na nagpapatawad siya ng mga kasalanan. Hindi yung nagkasala lang sa kanya. At hindi kagaya ko na pwede lang ako magpatawad sa mga nagkasala sa akin. Kundi si Jesus Christ ay nagpatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. And this is the difference. That is why He is divine, because only God can wholly, completely, totally forgive sins. Only God. And because Jesus can do it and will do it at may kapamalaan na magpatawad ng mga kasalanan. Therefore, He is divine. Siya ay Diyos. Because of the salvation that He can offer to anyone. Meron pong isang issue na gusto nating harapin at talakayin. Matapos po natin mapag-usapan yung divine uh, titles at divine works ni Jesus, na lahat yun ay nagpapatunay ng pagiging equal with God, that Jesus is God. Mahalaga po yun. Yung mga titles ni Jesus na yun at saka yung pong divine works na yun, because it speaks of the deity, kadyusan ni Kristo.
Pero ito pa rin ang sinasabi, one God. There is only one God. Sandali lang, may isa lamang Diyos. Isa lamang. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sinasabi nating one God. Parang hindi gano'n. Ano bang ibig sabihin? What does the Bible mean by one God? Kapag narinig natin yung salitang one God, again, malimit po ang nagki-kick in, ang ating ginagamit ay one God, eh di siyempre gagamitin ko yung logic ko. One God, eh di isa, di ba? I mean, always. I mean, ganyan naman po talaga tayong tao. We always use our logic kasi binigyan naman talaga tayo ng Diyos ng logic. Pero, yeah, our logic, our idea, our mindset must be filtered by the Word of God. It must be coming from the Word of God. It must originate, it must come doon sa salita ng Diyos. Hindi po yung ating sariling pag-unawa ng one God. Oo, sinabi ng Diyos, ng Biblia na one God, pero anong ibig sabihin? Ganito ang ibig sabihin niya. Common sense lang yan. Well, hindi ko po sinasabing masama ang common sense. Pero kinakailangan, hinahango natin ang pag-unawa ng mga salita sa sinasabi ng Biblia, ng konteksto ng Biblia. At ibig natin sabihin pati yung kanyang history ng salita na ginamit sa Biblia. Well, pag sinabi natin one God, sasabihin ko na po, this does not mean Jesus is not God. Let's make it straightforward. Hindi ibig sabihin ng one God ay tanggihan na natin na si Jesus ay Diyos. Why? This is a biased conclusion, not a biblical teaching. Yung sabihin mo na, isa lamang ang Diyos, therefore si Jesus ay hindi Diyos, hindi po yan tamang conclusion, biased conclusion yan. Hindi po biblical teaching. Bakit hindi biblical teaching yan? Kasi naipakita na natin yung mga biblical teachings, yung Jesus' divine titles, Lord, Son of God, Son of Man. Naipakita natin yung Jesus' divine works, creation, in providence, and salvation. Pagkatapos, bigla na lang sasabihin mo na, one God, therefore Jesus is not God. Sandali lamang. Saan mo nakuha yung conclusion na yun? Alam po niyo, the word one in Hebrew ay may dalawang salita. Una po, the word one in Hebrew is echad. Echad or echod. It means unified one. At isa pong gamit ng word one in Hebrew ay yung tinatawag nating maramihang isa. Kagaya po sa Genesis 2:24. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one. Ginamit po dyan ay echad, one flesh. Yung pong one dyan, hindi po absolute one, kundi unified one. One man, one woman. A man and his wife becoming one flesh. Unified one. Yun po yung echad. Meron po ring Hebrew word na tinatawag na yakid. And it means literally only or absolute one. Pwede po sabing only or absolute one. At ang example naman po nito ay yung nasa Genesis chapter 1 verse 9 na sabi, and God said, let the water under the sky be gathered to one yakid. One place. So meron pong Hebrew word na echad, which is unified one, at merong yakid na absolute one. Now, ito po ang maganda ayon sa pag-aaral ng ilan. Sabi po ni Steve
Rod, I'm not sure how to pronounce the last name. Ito po ay, you can look at this article, napakaganda po nito, very informative. I'm showing you kung saan ko po kinuha yung article na ito ni Steve Rudd or Rudd or RUDD. Check on it. It is a very informative material po. At ang sabi niya ganito, sabi po, yakid indisputably means an absolute numeric one and is never used to describe God. Yung pong yakid, yun yung absolute one, means only or absolute one, hindi ginamit to describe God. At ipinakita po niya talaga sa kanyang study na ito. And if you can check on it, I encourage you to check on it. It's a good material. Of course, it's not a perfect material, but generally speaking, napaka liwanag po at napakaganda ng kanyang sinabi. And so, hindi pala ginagamit po yung yakid, yung absolute one, preparing or describing God. So be careful with how the expression one God is explained. When the Bible says there is only one God, or there is no God besides me, it is to give emphasis that idols are not true gods. Yun po ang ibig sabihin. It is to give emphasis that idols are not true gods. Kapag nakita po nyo na merong one God, the Holy One God, it addresses and it contrasts and it gives emphasis na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi Diyos, kaya iisa lamang ang Diyos. At bukod sa Kanya, liban sa Kanya, wala nang iba. Basahin po natin ang ilang mga halimbawa. Isaiah 44:6 hanggang 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga po. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. At sino na gaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin mula ng aking itatag ang matandang bayan. At ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipapahayag nila, kayo'y huwag mga takot o pangilabot man, hindi ko baga pinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos bagaliban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Tingnan po natin kung ano yung ibig sabihin ng ating talata na binasa. Ako'y walang nakikilalang iba. Ibig bang sabihin, conclusion, aba, yung sinasabi ng iba na si Jesus ay Diyos, ay hindi ko nakikilala yon. Hindi po yun eh. Contextually, hindi po yun. Ang layo po. Hindi pwedeng madala po dito yung conclusion na yon sa Isaiah 44. Ituloy po natin ang pagbasa. Isaiah 44:9, patuloy hanggang Gs. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat, at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan, at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita o nangakakaalaman upang sila'y mga pahiya. Sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? Tingnan po ninyo mga kapatid, nung sinabi ng ating Panginoon Diyos, may Diyos bagaliban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Sabi niya sa verse 8, wala akong nakikilalang iba. Huwag po niyong dadalhin sa kontekstong ito na, o di si Jesus, marahil ay hindi Diyos.
o si Jesus ay hindi Diyos. Sandali lang, may konteksto po ito kung sino yung sinasabi niyang may Diyos bagal liban sa akin, ako'y walang nakikilalang iba, therefore hindi nakikilala. Hindi po, ang hindi nakikilala ay tinukoy. Yung may Diyos ba liban sa akin? Wala kasi yung sinasabi niyo yun sa verse 9. Yung larawang inanyuan. Yung sino ang nag-anyo sa isang Diyos, small d, bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman. Ito po yung tinutukoy. Kapag sinabing mayroon lamang isang Diyos at walang Diyos liban sa akin, malimit po mga kapatid, it speaks and it gives emphasis on the fact that idols, ang mga Diyos-Diyosan, ay hindi tunay na Diyos. Kaya din po ang unang Korinto 8:4. Ang sabi dito, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. At walang Diyos liban sa isa. O sabi dito, walang Diyos liban sa iisa. Therefore, talagang ang Ama lamang ang Diyos. Sandali lamang. Ang konteksto ay hindi tumutukoy kung sino yung hindi Diyos. Well, yeah, ang tinutukoy dito yung kung sino hindi Diyos at ang tinutukoy ditong hindi mga Diyos. That's what I mean. Ang tinutukoy ditong hindi Diyos ay alin? Ang mga Diyos-Diyosan. Pero huwag kang magdadagdag. Huwag kang pupulot kung sino yung hindi Diyos. Pulutin natin kung yung tinutukoy ditong walang Diyos liban sa akin ay sino yung hindi Diyos. And again, it gives emphasis on the fact that the idols are not God or not true gods. Kaya mga kapatid, therefore, let me say this to you concerning one God. When the Bible says there is only one God, or there is no God besides me, it is to give emphasis that idols are not true gods. Muli po mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikipagkaisa sa pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Umasa po ako na makakatulong ito upang patuloy ninyong maunawaan ang mga itinuturo ng Biblia, lalo tigit sa Trinity and about the deity of Jesus Christ. Hindi pa po ito tapos, meron pa po tayong part 2. Sa ngayon po ay ating puputulin at muli tayong nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama dito sa Maniwala team. No? Nagpapasalamat tayo sa ating mga kasama na nagpapatakbo ng OPS, ano po, sina Pastor Julius, sina Brother Daniel na nakakatulong po sa kanya. Nagpapasalamat po tayo sa nag-upload sa YouTube si Sir Eric, at hindi po tumutulong ang aming anak na si Jed. Papasalamat po tayo mga kapatid sa lahat ng bumubuo po ng Maniwala team na kung bakit tayo nakakapagpatuloy na magkaroon ng ganitong bagay. And of course, yung ating laging sinasabi, ang encouragement po ng aking may bahay, na magpatuloy ako sa ministry na ito sapagkat I can contribute something to the body of Christ. At ganyan din po mga kapatid, nagpapasalamat po tayo sa patuloy na pagpapahiram at pagtanggap sa atin po ng Tayabas City Church of Christ sa Quezon Province na sa pamamagitan po nila ng kanilang online broadcasting system, OBS, ay nailulunsad po natin, naibo-broadcast po natin ang Maniwala Facebook Live kagaya ng ganitong bagay. Kaya salamat po sa pamunuan at sa mga leaders, sa mga elders, at sa mga members po ng Tayabas City Church of Christ, kung saan din po naglilingkod si Pastor Julius.
Atin pong ibinabalik na patuloy ang, ating salamat sa Panginoon. Kami pong mag-asawa, ni Sir Eden, natutuwa na lagi namin kayo nakakasama sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero ang hindi natin kalilimutan, lagi nating ibinibigay ang papuri sa Diyos. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod, Jonathan Oridiasa.